Amid the current global economic uncertainty, optimism does not hide in these three unexpected places. A place in Pampanga where women are driving a business once limited to a small home kitchen. Ayoko kasi yung hanggang dito na lang ako. A place in Cebu where persons with disability are strong. Huwag niyo tingnan yung kapansanan namin. Tingnan niyo yung ability namin paano gawin yung mga produkto namin. And a place in Davao Oriental where cooperation fuels the spirit of the individual. Yun lang joy na nakita ko sa mga tao na, uy, hindi na ako bastang tenant lang. Sama na ako sa labor sector. Together, they energize and inspire the business advisory program of the Philippine Business for Social Progress. Nagsimula yung Lylens nung bata pa kami. Mga 80s siguro yon. Mom ko pa talaga ang nagbe-bake. Tapos ako nang nag-take over, nag-develop ako ng new products, naghanap ako ng market. Linink kami ng DTI sa PBS-PBAP. Ang problema ko noon sa production ko, yung efficiency, tsaka yung productivity improvement, plant layout. So, hindi ko alam kung paano ako mag-start. Meron pa palang workflow na sinusundan. Binigyan ako ng advisor, pumupunta siya dito, tinitignan niya yung process flow ko, tinime and motion niya yung mga nagtatrabaho ko, tapos gumawa siya ng study, hanggang sa makapag-come up siya ng mga suggestions na sinundan naman namin. Ngayon po, marami na pong nagbago dito sa pastries na to. Mapagmamalaki ko dito, yung mga tarts po namin, masarap po. Tsaka malilinis. Dati po, tansya-tansya lang po. Ngayon, naka-timer na po kami. Kasi ang problema ko noon, marami kaming orders, pero para ma-meet namin yun, nagtatrabaho kaming 12 hours or more. Hanggang ngayon, na-a-apply namin yung tinulong nila sa amin noong 2004. Dati po kasi yung bahay namin hindi pa talaga gawa. Ngayon, magmula po nung nagtrabaho po ako dito, nakapagpagawa po ako ng bahay pa po. Yung kapatid ko pong hindi nag-aaral, napag-aral ko po siya dahil dito sa pastries na to. Unti-unti, lumalaki. Ayoko kasi yung hanggang dito na lang ako. Gusto ko every year may bago, yung hindi ka papatalo sa mga competitors. Ang kooperatiba namin ngayon ay gumagawa ng mga furnitures para sa schools. Ang mga membro namin sa kooperatiba, lahat kami may kapansanan. May iba polio victims na hindi makarinig at saka hindi makasabi, partially blind at saka totally blind. Kami nagsimula since 1996, parang pre-co-op kami. Our beginning capital is 6,750. Now, yung capital namin is almost 800,000. Lahat na yan sa 143 members. Marami sa aming mga staff na hindi pa sila knowledgeable regarding sa mga plano sa pagtakbo ng operasyon sa production. Sa dinhi sa AMCHA na may mapuha na to sa kaayuhan sa atong pamilya, labi na yun, example sa SSS, mga PhilHealth, mga trainings. Kaya pumasok yung production planning with our first volunteer with this. Doon sa pagtayo ng building, kung saan ilagay yung dapat ilagay na mga equipment, mga tools, paano patakbuhin para mabilis ang trabaho namin. Doon sa organizational management, na paano naman patakbo na paralel yung trabaho. Sa dire, daghan mi makuha nga makatunan para makatabang sa amo ang panginabuhian. Ang natabang sa AMCHA sa akong pamilya sa karon, pabuhat ko balay, silbi. Nanguha ko kahoy, nag-utang ko kahoy. Then sa sweldo sa AMCHA, may akong gibayad. Sa akong anak, kapag kaon na mo, amo ang kanang panginahanglan, dako kayog natabang. Huwag niyo tingnan yung kapansanan namin. Tingnan niyo yung ability namin paano gawin yung mga produkto namin. Basta yung sabi namin, huwag kayong mag-alala. Yung trabaho namin, yung produkto namin, hindi ito may kapansanan. Dalawang NGO ang nag-start ng planta na ito. Dito sa Davao Oriental, umaabot ng 2 billion nuts a year. Tapos 60% of that 2 billion nuts, yung husk na napuproduce,
ginagamit siya as fuel, yung pang-drying ng coconut. 40% of it nagiging waste either. So, nakita yung opportunity. Sa kasalukuyan po yung naghahanap ng husk sa area, sa farm. Then ako din po yung magbabayad. Nag-contact naman kami sa PBSP, nag-clinicking kami, coaching. May mga nagbibisita dito na tumutulong sa amin, nagbibigay ng mga idea, nagagather ng mga data kung paano namin gagawin yung mga trabaho. Try natin, dapat makita nila kung ano ba ang operation ng planta. Expectation ninyo, i-relate nyo yun doon sa process para alam ng tao kung ano ang magiging part niya doon sa proseso na in turn, magbibigay siya ng magandang effect as sa efficiency ng tao, efficiency ng process, efficiency ng machine. In turn, yung magandang return sa planta, equivalent to peso sign. Maging malaki rin pagbabago dito sa social enterprise na ito. Hindi kami nagsumihinto sa isang bagay na medyo nahihirapan kami. Gumagawa pa rin kami ng paraan para mas maging magaan yung ginagawa namin, yung trabaho namin mas madali. I'm very much resolved sa vision ng planta na to help the poor farmers. Yun lang joy na nakita ko sa mga tao na, uy, hindi na ako bastang tenant lang. Dahil aside from my being a tenant of this haciendas dito sa Davao Oriental, sama na ako sa labor sector. Malaking naitutulong dito sa pamilya namin, pang-araw-araw na pangailangan namin. When I met them, they're still more of a dole-out company. They're being helped, they're seeking help, advices. And now they're starting to be on their own feet. Many of our SMEs really don't know where to go to get answers to their questions. And now we have a partner that is helping us address all of these MSME concerns. And we in fact encourage our MSMEs to avail of the services of PBSP. It is very timely that PBSP is helping the country in this way because they are converting people who used to be employees and encourage them to go into business. We want Philippine MSMEs to become globally competitive, not firms that operate from the backwaters of the country, but firms that actually produce world-class products. When people go into business, employment also flourish. PBSP is helping the whole country to survive in the economy and in the future really develop fully through these SMEs. We have the skills of our people that can make it possible. However, this has to be harnessed in a special way. And we look at PBSP as partners in doing all of this. New, fresh blood in business is always needed. And PBSC's role is to help them become mature. Malaki talagang tulong yon, lalo na kaming SMEs kasi hindi namin afford yung kumuha ng consultant o mga professionals pa. Para lahat namin mga staff, mga workers, enlighten silang lahat. Parang there's a change ba sa kanilang sarili. Ang PBSP ay sa tingin na para siyang kuryente. It shows us to work hard. I always believe that you can gain happiness when you give it away. So it's the same. When you help people, you become happy. It is not the receiving, but it's the giving that makes me feel fulfilled. We are very grateful for all the help that PBSP has extended us. And this is invaluable support to our efforts in trying to create an enabling environment for micro, small, and medium enterprises. Indeed, there is a collective force raging in unexpected places. It is gathering a level of optimism, resolved in its aim to make this nation stronger and progressive for the current and future generations of Filipinos.